Alright, so what is up mga chappy? Magandang araw sa inyo lahat. And today, yes, nandito tayo ngayon sa Rusi, Naik, Cavite. And bakit kamo? Kasi napadaan ako 2 days ago ay nakita ko, naspatan ko. Meron sila ditong Rusi Cyclone 400i. Kung bago ka sa pagmamotor, ito yung isa sa mga 400cc na option natin. Kasi nga kagaya nga nasabi ko, diba? Usually, gusto natin yung 400cc and above dahil dun sa 400cc rule. So, si Rusi, di na naman bago sa inyo na meron ng Rusi Cyclone 400i. So, this time, yes, you are looking at it right now. And here it is, right next to my Kawasaki NS200. So, you can see na hindi ganon kalaki yung size difference na when it comes to size. Pero, dito nagkakatalo mga chappy sa power plant na meron na Rusi Cyclone 400i. So tara, pag-usapan natin in-depth sa taas. Alright, so we're back at it. So, kagaya nga nasabi ko, kung mahilig ko sumano 400cc na motor, isa talaga to sa tinitingnan kong option. Kasi bakit? Dahil siya ay mura. So, hindi naman lahat tayo kasi may capability na bumili ng around 300 to 400,000 na motor. But, Rusi offers us actually the same capability. Is yung makapunta ka sa expressway, makatagos ka sa expressway. Pero, mind you, chappy, unahan ko na kayo, this is not built for speed. So, parang pinagkasa talaga para dun lang sa purpose na yun. For you to be able to go through the expressways. And of course, medyo mas malakas na rin sa compared doon sa mga normal motorcycles natin sa daan. Alright! So, mga chaps, eto na. Iikutan na natin ang Rusi Cyclone 400i. So, ang ganda rin, di ba? So, ayan, ikutan muna natin sa mga chappy. Hindi tayo masyadong mag-focus too much doon sa engine specs. Ipopost ko na lang dyan sa screens yung engine specs nito, yung claim ni Rusi sa kanya in paper. Start muna tayo sa front end ng motor na to, where we always start our vlogs. Lagi naman ganun. So, ang ganda nung kanyang headlamps, kung mapapansin nyo, di ba? Oh. Tsaka ang slim niya lang. Nothing too fancy. Talagang simpleng-simple. Compare mo doon sa unang labas ng Cyclone, mas gusto ko na to. And as you can see, naka-LED na rin siya, true and true, pati yung signal lights. Tapos, ang taba ng inverted forks niya, mga chappy. So, ayan this is my hands for size comparison. Ducks. And, naka-ano siya, spoked wheels. Tapos, ang ginagamit niyang motor dito, gulong dito is Team Sun. 120 by 70 by 17. Single disc sa harapan. Tingnan natin ang brake system na ginagamit nito. So, walang tatak yung brake system, yung kanyang mismong brake calipers. Pero nakikita natin dito na siya ay radial mounted na brake calipers. Tapos, ayan, single disc, ABS. May ABS sensor na rin siya. Liquid cooled engine, kung makikita nyo mga chappy. Meron na rin siyang radiator guard. I assume this is the where the coolant goes. Yes, ito nga mga chappy. Ito nga yung kanyang coolant. Kanyang skid plate is plastic. Yan. Yun nga lang, plastic siya. Sa engine part is, it's using dual cylinder, 2-cylinder engine. Mga chappy. Hindi lang ako 100% sure kasi kagaya nung nangyari sa cafe ng Motorstar. Akala ko kasi yun naka-dual cylinder siya, pero yun pala naka-single cylinder dual exhaust lang. But this one, I think this is 2-cylinder engine, yes. Yes, it is 2-cylinder engine. At saan laki mga pre? See? Ang laki. Tapos ang ganda, meron na rin siya ritong ganito. Kaso this is plastic mga pre, hindi ito ito bakal. So that's the exhaust system mga chappy. Napaka-simpleng swing arm kung makikita nyo. Ayan, sa likod, ang ganda talaga. Gusto ko yung gulong nito, mga chaps. Yung pagkakalagay ng kanyang spoked wheels. Ayan, tibay. Tapos, ayan, meron silang mudguard. This is the tail end or the tail section. Ito naman, LED na rin yan. Pati yung stoplight and turn signals. Dual shocks pa siya, mga chappy. Ang frame,
I think this is steel frame din, nakakabit sa kanya. Okay, maganda na rin ang gawa ng Rusi ngayon, ha. May konting play, pero ayos lang. Tapos yan, FI nga pala mga chapi. This is fuel injected. And kung mapapansin nyo, sa cooling system na to, dalawa ang fan ng cooling system niya, kaliwa at kanan. So ito yung kanyang fuel reservoir, kanyang lagayan din ng coolant. So yun yung reservoir nyo, ito yung mismong coolant, cooling system. So yan, from the top, yung kanyang upuan, ayos lang din naman. Grab rails, decente. Tapos ang kanyang handlebars mga chapi, as you can see, simpleng-simple, walang eche boreche. So mga chapi, dumating na tayo dito sa part na, alam nyo na to, pogi check. Again mga chapi, I am 5'7", sitting on the Rusi Cyclone. Tingnan natin kung paano yung kanyang sitting dimensions and sitting comfort. Dahil 5'7" ako, mukha sang maliit, pero ako ay nakatipi toe. Kita nyo mga chapi, but kaya baba natin ng konti. Sitting position, medyo hunch forward ka, kasi pag nakita mo yung kanyang handlebar, hindi siya straight, medyo naka-angle siya. So medyo nakasusot ka ng kapraso lang, pero sobrang komportable. Ayos din. That's how it looks like when you are sitting on the Rusi Cyclone 400i. So ito yung kanyang clutch, very light clutch pull. Ito yung passing light, high and low beam, and this is the hazard light, turn signals, and horn. To the right naman tayo mga chapi, this is their kill switch, light switch, and starter button. Brakes are nice and squishy mga riders. Ganda rin. So kung makikita nyo, ito ay gumagamit ng digital and analog tach. Pero napakasimple mga chapi, napakalinis lang nung kanyang front end. Nothing too fancy. Hindi kagaya ng ibang brands na parang ang daming nangyayari sa kanya. This is Trident. Well anyway, saka adjustable yung kanyang brake levers, but not on the clutch side. So kaya nga nasabi ko noong una, tachometer is analog and digital. Ayan, diba? Nothing too fancy mga chapi, napakasimple. This is as bare as a bike can be. Kasi mga chapi, meron sa atin yung mga purists kumbaga as much as possible ayaw nila ng masyadong maraming technology sa bike nila. This is pure motorcycle here. Wala masyadong arte. Aside from the ABS, of course. Ako, in my personal opinion, ABS should be standards in all of our motorcycles kasi that's safety mga pare. Longevity yun. Diba? Mas matagal ang buhay mo pag ganun, diba? So ito na tayo mga chapi. The moment of truth. Usapang presyo na tayo. So ang cash na Rusi 400i Cyclone is 270,000 pesos lang. O diba? Ang mura. Tapos pag kukunin mo siya ng installment, kasi nagbibigay rin sila ng installment dito, sa 3 years, your down payment is 70,000 pesos and that's 8,275 pesos monthly. So, pwede, di ba? Naka 400cc ka na. Ito yung pinaka-jomari kung tawagin natin sa motorcycle world pagdating sa beginner segment. Di ba? This is the sweet spot that I can say. And, as I can say, sa totoo lang, hindi mabigyan ng justice ng motor ko, pero yung simplicity ng motor na to is grabe. Yung simplicity niya, yun din yung nagpaganda sa kanya. Nothing too fancy, not too expensive, everything as on point. Yun nga lang, hindi natin siya mapatakbo, so hindi natin masabi kung talaga bang sulit yung 270,000 mo rito. Kasi sad to say, wala naman silang activated unit ito na pwede natin gamitin, ano? Pero ayos to mga pre, diba? Eh sa katabi si Yin, parang mas malaki pa nga si Yin sa kanyang tignan eh, diba? Pero this one, panalo talaga. So yun lang mga chaps, no? Let me know in the comment section kung ano sa tingin nyo
Sulit ba tong motor na to? Maganda ba to? Let me know in the comment section para malaman din ng ibang mga katoto natin kasi I am so curious to use this bike as well as you do. So yun lang ng mga chaps. Well, thank you so much for watching up until the end of this video. Kung bago ka sa channel ko, please consider hitting the thumbs up, like and subscribe to this channel para makumalat pa to sa ibang katoto natin sa paligid dyan. Alright? So yun lang mga chappy. I love you, God loves you, and I'll see you guys on the next content. Ciao! Woo!